yung isa sa mga in-engrave nating text kanina. Wala pa yatang 2 minutes, nakagawa na kayo ng ganyan sa inyong metal card. So, walang sayang na material. Yun ang maganda sa kanya kasi smart laser engraver na nga to. Papakita ko sa inyo yung engrave and cut naman. Gawa tayo ng keychain. Ganun lang kabilis mag-set up ng pag-engrave. Another vlog mga ka-best finds. Very interesting na naman ang vlog natin ngayon. Kasi ito ay para sa mga ka-best finds nating creative. Kung kayo ay mahilig magbigay ng mga personalized gifts or mga schools, pwede rin. At ito rin ay isang magandang idea para sa isang negosyo. Kung kayo ay nagagandahan talaga pag nakakita kayo ng mga laser engraving, alam nyo ba na kahit pala kayo sa inyong mga tahanan ay kayang-kaya nyo nang gawin ito? Dahil ngayon mga ka-best finds, meron ng tinatawag na katulad nito. Ito yung smart laser engraver na gawa ng Algo Laser. Pag nag-research kayo online mga ka-best finds, makikita nyo yung website ng Algo Laser. Ang kanila talagang specialty ay gumawa ng mga smart laser engraver. I'm sure may mga napanood na kayo na nagne-negosyo ng mga engraving, di ba? Kung kayo rin lang ay creative na tao, bakit hindi nyo pagkakitaan ng inyong talent, di ba? Siyempre, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung pwede nating gawin. I-demo talaga natin ng actual kung paano ginagawa yung engraving. At mamaya, siyempre, sasabihin natin kung magkano nyo ito mabibili. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, Best Finds TV, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell dahil marami pa po tayong mga ituturo sa inyo. So, pag nag-purchase kayo nitong machine sa Algo Laser website, i-share natin yung link ng kanilang official website. Matatanggap nyo itong box na to. Tapos sa loob ng box, syempre, nandun lahat ng parts na kakailanganin nyo para buuin yung inyong machine. At syempre, yung inyong laser module, yung pinaka-importante. Sobrang dali lang niyang i-assemble. Actually, lahat ng kakailanganin nyo nasa manual na niya. Kahit pababae kayo, wala kayong poproblemahin para i-assemble to. Or kung hindi naman at gusto nyo makita ng in video, pwede naman kayong pumunta sa YouTube channel mismo ng Algo Laser. At meron silang tutorial kung paano nyo siya bubuuin. Tapos syempre, meron na rin siyang kasamang protective glass. Ayan, pag kayo ay nagle-laser, mahalagang mahalaga to. Ito ay special glass talaga na ginagamit talaga pag gumagamit kayo ng laser para hindi ma-damage yung ating eyesight. Basic kit lang yung aking binili kasi syempre tinitesting ko pa yung ating kapasidad pagdating dito sa laser engraving. Pero in the future, isa raw sa pinakamagandang mabibili nyo sa Algo Laser, yung honeycomb na pinaglalapatan ng inyong e-engraven na material at yung kanilang air assist. Yun naman yung parang magsisilbing blower doon sa usok habang ginagamit nyo yung inyong machine. At bukod sa madali siyang i-assemble, eto na siguro mga ka-best finds yung makikita nyong pinaka-user-friendly. Dahil nga siya ay powered by Algo OS system. So makikita nyo rito, meron na siyang touchscreen. Tapos meron din siyang Wi-Fi antenna. Dahil ito ay pwedeng-pwede yung makonect sa inyong cellphone at sa inyong computer. Tapos bukod sa glass, ang maganda, meron na rin siyang mga kasamang materials dito. Kung saan pwedeng-pwede na kayong mag-sample ng inyong engraving. Ayan, meron siyang kasamang plywood. Meron din siyang acrylic. Ito, itong dark acrylic na to. Tapos meron din siyang mga metal cards. Actually, itong ating DIY MK2 na Algo Laser engraving machine, pwedeng-pwede siya sa kahit anong klase ng wood. Pwede nga rin siya dito sa acrylic, pwede siya sa metal, pwede rin daw siya sa leather, sa fabric, pwede rin daw sa stainless, di ba? So, kailangan ko pang explore yung iba doon, pero mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-engrave. Tapos kung kayo ay naliliitan dito sa size na to, meron din kayo mabibiling extension kits for this model. Yun ang maganda dito sa Algo Laser. So kung malakihan na talaga yung mga projects nyo, for example, yung mga ginagawang paintings na laser engrave, pwedeng-pwede kayong bumili ng extension kit sa kanila. Ang maganda rin dito kay MK2, meron siyang mga safety features. Ayan, katulad na lang nitong emergency button niya. So anytime, pwedeng-pwede nyo tong i-stop. So, smart na yung kanyang technology, kaya madaling-madali lang siyang gamitin na mamaya ay ipapakita natin. And very affordable din siya. At katulad natin, kaya tayo nag-shoot dito sa open air,
Kasi meron siyang, syempre pag nag-engrave kayo sa wood, merong mga dust, may smoke. So, mas maganda na ginagawa niyo siya sa open area. At kung wala naman kayong open area at ito ay gagamitin yung pang business, kunyari sa office o kaya sa mga rooms yung gagamitin, pwede naman kayo mag-avail ng kanilang ibang accessories like yung enclosure nila, pwede rin. Ngayon mga ka-Best Find, super excited na ako sa inyong i-demo kung paano nagpa-function itong ating laser engraver kasi sobrang user-friendly nga lang niya. So, itatry muna natin dito sa ating metal card. Ayan, metal to. So, katulad nung sinabi ko kanina, nakakonect na siya sa ating phone. Ayan, nakapag-download na tayo nung Algo Laser na app. Ayan, dito makita nyo, yan yung kanyang size. So, 400 by 400 mm. Tapos, connected na siya sa ating Wi-Fi. So, pupunta tayo ngayon sa carving. Ayan. So, under sa carving, ayan yung pwede nyong pagpili ang mga designs. Pero hindi yan nalilimit dyan. Kasi kung meron kayong own design, pwede nyo rin gamitin. At pwede rin kayong maglagay ng text. Ito, very popular to, di ba? Yung naglalagay kayo ng name sa mga wallets, sa belts, sa mga keychains. Ayan, ito pala yung ginagamit nila. So, pag pinindot nyo yan, ayan, mag-e-enter lang kayo ng text dyan. So, itry natin, Ayan. So, virtually, ayan yung position niya sa ating machine. Ayan, dito nyo siya ipoposition. And then, depende syempre sa sukat ng inyong material. For example, ito, susukatin nyo yan. I-adjust nyo ngayon yung inyong font. Ayan, kung gusto nyo ba siyang nakagitna, kung gusto nyo sa gilid, depende sa sukat ng paglalagyan nyo. So, ngayon, na-set na natin siya doon. Ayan na yung ating font na gusto. Tapos, ito yung width and height ng ating material. So, nilagay na natin siya dito. Ayan, kasi gusto natin i-engrave yung ating font sa gitna. Tapos, eto mga ka-Best Finds, kung makikita nyo, may kasama na rin yung inyong kit na ganito. So, eto yung inyong panukat kung gaano kataas yung inyong laser dun sa inyong material. So, ilalagay lang natin dito na ganyan. Ayan, tapos, luluwagan nyo lang tong screw dito sa gilid. Ayan, tapos ipapatong nyo lang siya dun sa panukat. So, saktong-sakto na yan kung gaano dapat kataas yung inyong laser sa inyong material. Tapos, sikipan nyo na uli siya. Ayan, tapos pwede nyo na siyang kunin. So, pag pinress nyo tong center button na to, ayan. So, ipapakita niya sa iyo kung gaano kalaki yung area na kakainin niya. Ayan. So, dun siya sa area na yun mag-e-engrave. Tapos, huwag din kayo masyadong malapit kasi, syempre, pwede rin siyang mag-cause ng burn sa inyong skin. Ngayon, pwede nyo nang i-press yung start button dito sa inyong app. Tapos, sa ilalim, mababasa nyo yung run. So, pindutin nyo lang yon, then confirm. Ayun, di ba? Ganun lang kabilis mag-set up ng pag-engrave. App nyo, makita nyo kung gaano niya katagal gagawin yung inyong project. Yan, katulad niya, nasa 75% na tayo. So, estimated 27 seconds na lang, matatapos na yung ating project. So, dapat ba na bantayan nyo yung inyong ine-engrave? I suggest na bantayan nyo kasi alam niyo naman na electric siya, di ba? Tapos meron siyang heat. Super nakakatuwa, lalo na pag nakasanayan yung gamitin tong inyong MK2 engraver. As magpa-prompt na pag complete na siya. Ayan, ang ganda. Tingnan nyo, oh. Oh, so ayan na yung ating output. Oh, di ba ang ganda? Actually, pwede rin kayo mag-produce ng calling cards using a metal card like this and using your MK2 engraver. Ito yung mga iba pang choices na pwede nyong gawin. Pwede rin pala kayong gumawa ng barcode. Ayan, mag-laser engrave ng barcode. Pwede rin kayong gumawa ng QR code. Ayan, for example, lalagay nyo yung store nyo. Best Find Store. Okay, tapos mag-generate siya ng QR code. Tapos, yun yung i-engrave nyo. At pwede kayong gumawa ng puzzle. Ayan. Pwede kung ilang cuts yung gusto nyo. Ayan yung sinasabi kong pwede yung gamitin yung
pictures ng inyong mga mahal sa buhay o kung anumang puzzle yung gusto nyong gawin, pwede. Kasi pwede nyo itong gamitin nga pala, hindi lang sa wood, pwede rin sa cardboard. So, engrave and cut ang kaya nitong gawin. Tapos kung makikita nyo dito sa kanyang control box, meron na rin kayo mga sample designs dyan na pwede nyong gamitin. Ayan o, pwede nga kayong gumawa dyan ng keychain. Ayan, pwede kayong gumawa ng phone stand, ng aircraft, pwede din. Pwede rin kayong gumawa ng puzzle at kahit pa nga yung mga 3D na toys na katulad nito, ayan o. Tapos dito naman sa gilid niya, nandito naman yung kanyang mga ports. So, pwede kayong gumamit ng USB, pwede ring Type-C. Kung meron kayong mga own designs, even mga photos nyo, pwede nyo palang i-engrave and cut kung gusto nyo. So, dito naman tayo kumuha ng design sa kanyang library. Papakita ko sa inyo yung engrave and cut naman. Gawa tayo ng keychain. So, gawin natin tong keychain na cut. Yan. So, makita nyo, 3mm plywood siya pwede. Okay. So, ito yung ating plywood. Sakto kasi 3mm to. So, isa-center lang natin para i-identify natin kung saan lugar doon sa plywood tayo gusto mag-cut. Ang maganda rin pala rito kay MKT, kunyari mag-stop yan, huwag kayong mag-alala kasi hindi masasayang yung material nyo kasi magre-resume lang siya. Tatanggalin nyo lang siya sa power, tapos i-resume nyo lang. So, walang sayang na material. Yun ang maganda sa kanya kasi smart laser engraver na nga to. So, eto mga ka-best finds, tingnan nyo, oh. Ito yung isa sa mga in-engrave nating text kanina. Tapos, in-engrave natin siya sa wood. Makapal nga itong wood na to. Sa wood ng Jenga, actually. Diba? Pero, ang ganda ng result niya. So, ngayon, bumagal na yung ating laser kasi kinakat niya na. Tapos, makita nyo, may fume siya dito. Ayan o, may usok siya. Okay, so mahalaga talaga na sundin yung ating mga safety precautions pag nagle-laser engrave kayo. So, kung kayo talaga ay very creative, mahilig kayo sa ganito, pwedeng-pwede nyo nga itong inegosyo. Ayan, engraving finish na. So, pwede na natin siyang tanggalin. Ayun, oh! Diba, nakagawa na tayo ng keychain mula dito sa ating laser engraver. So, try naman natin gumawa ng malaking image ngayon. Ayan. Okay, try natin gawin tong panda. Ayan. So, dito rin makikita nyo kung gaano katagal niyang gagawin to. So, eto raw ay 8 minutes na gagawin. So, center ulit natin siya. Ayan. So, ganyan kalaki yung inyong image. Ayan. Ayan. Ang maganda lang din sa laser engraving, mga ka-best finds, hindi katulad syempre sa printing, meron kayong ink. Ito, wala. Hanggat na-maintain nyo ng maayos yung inyong engraver, matagal nyo talaga siyang mapapakinabangan. Ayan. So, tapos na siya. Uy, ang ganda. Oh, ayan yung ating panda. So, itong design na to, galing kay Algo Laser. Pero again, pwedeng-pwede kayong maglagay ng inyong design at mag-engrave din sa kahit na anong material. Mapa wood, metal, acrylic, leather, fabric, pwedeng-pwede. Ayan mga ka-best finds, thank you very much for watching our vlog today. At sana meron na naman po kayo natutunan. Laman nating lahat na meron na palang gantong laser engraver ngayon, mga smart laser engraver, gawa ng Algo Laser. So yung link ng official store nila ay i-share natin sa ating description. Ito na yung pinaka-user-friendly na pwede nyo makita in the market. Very affordable din at ang dami niyang magagandang features. So please don't forget to like and share the video. Mag-subscribe na rin po kayo and hit the notification bell para lagi po kayo updated pag may mga best finds tayo katulad nitong Algo Laser Smart Laser Engraver. Ayan, and we'll see you again next vlog ka Best Finds. God bless po! Best Finds TV and its team is not in any way involved in the financial operations, sales of business, or any other ventures of the company or guests featured in this episode. The views, opinions, and information shared in this vlog are for informational purposes only. Any decisions made based on the content shared are solely at your own risk, and we encourage viewers to conduct their own research or consult with a qualified professional before making any financial or business decisions.